Sa muling pagbubukas ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, itinuro ng isang dating DPWH official ang ilang kasalukuyan at dating senador na umano'y nabigyan ng komisyon sa flood control anomaly. Dinawit niya maging si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para bigyan ng mukhang balita live mula sa Senado si Mobile Journal Fatima Badurian. Fatima, anong update dyan? Tapos katatapos lang ng hearing pero kanina isinumite na ni former DPWH Undersecretary Bernardo ang kanyang ikalawang supplemental affidavit sa pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw. Ibinunyag ni Bernardo ang pagkakadawit ng ilang senador at congressman sa maanumalyang flood control project. Ibinahagi ni Bernardo kung paano humingi ng porsyento mula sa mga proyekto ng DPWH sina Senator Bong Revilla, Nancy Binay, Cheese Escudero, Jinggoy Estrada at Grace Poe. Ayon kay Bernardo, tinawagan siya ng mga nasabing senador bago ang eleksyon para mapondohan ang pangangampanya nila. Nasa 12 to 25% ng pondo ang napag-usapang maiaabot sa mga senador. Idinawit din ni Bernardo sina Congressman Javico, Congresswoman Mary Cahayon Uy at Florida Robes. Giit ni Bernardo sina dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral at dating DPWH Secretary Mark Villar ang nag-a-approve ng pondo sa mga proyekto. Ang hatian nila sa komisyon, 50% sa pinsan ni Villar na si Carlo Aguilar at 25% sina Cabral at Bernardo. Pagkatapos ng pamumuno ni Villar sa DPWH, ipinagpatuloy raw ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan ang pagkontrol sa budget insertion. At sa katunayan daw, mas naging involved si Bernardo sa panahon ni Bonoan pagdating sa mga isinasagawang anomalya sa ahensya. Ayon kay Bernardo, inutusan daw siya ni Bonoan na maglagay ng inclusion sa mga nagdaang National Expenditure Program noong taong 2023. Inutusan umano siyang maglagay ng 450 million pesos na halaga ng inclusion sa NEP. Habang sa taong 2024 naman, inutusan siyang maglagay ng inclusion na may halagang 150 million pesos. Kasama rin sa listahan niya si Education Secretary Tony Angara, pero pinabulaanan agad ni Angara ang paratang ni Bernardo. Okay, Fatima, anong... Sa higit 20 taon siyang nagsiservisyo sa pamahalaan ay hindi siya kailanman naiugnay sa anumang kaso ng korupsyon, Pops J. Okay, Fatima, anong kwento ni Bernardo? Paano siya nagkaroon ng koneksyon sa mga senador na inaakusahan niya? Pops J, unang ang nabanggit ni Bernardo itong si dating Senator Bong Revilla na matagal niya na raw nakaibigan at naging ninong pa ng dalawa niyang anak. At dahil nga dito sa pagkakaibigan nila ay kay Bernardo raw humihingi ng tulong itong si dating senator para sa kanyang pangangampanya at naabutan pa nga raw siya ng 125 million na cash na dinala niya kay Revilla. Nakalagay pa sa 6 na cardboard box at isang paper bag. Galing daw yan sa 25% na napagkasunduan nilang porsyento mula sa mga proyekto, Pops J. At bukod dyan, naging magkaibigan din daw sina Bernardo at Senator Jinggoy Estrada. At dito rin nagsimula itong paghingi ng tulong pagdating sa pangangampanya, Pops J. Okay, Fatima, may mga reaksyon na ba ang ibang pinaparatangan ni Bernardo tulad ni na Senator Mark Villar at Grace Poe? Yes, Pops J. Actually, nagsalita na nga yan sila Senator Mark Villar at Grace Poe at itinatanggi nila itong pagkakadawit nila at giit nila na malinis daw ang kanilang pangalan at ang kanilang record. Pero tulad nitong si dating Senator Bong Revilla ay nag-aantay pa tayo kung ano ang sasabihin niya tungkol dito, Pops J. Okay, Fatima, may reaksyon na ba ang mga senador sa expose ni dating Congressman Zaldico? At ano rin ang plano ng Senado ngayong hindi siya dumalo sa pagdinig? Yes, actually nabanggit yan kanina ni Senator Marcoleta at ang sabi nga niya ay hindi raw dapat itong baliwalain sa Senado at sabi naman ni Lacson ay kailangan pa rin dumalo ni Zaldico sa mga hearing at kung hindi raw dadalo pati ang ibang mga iniimbitahan ay kailangan lang maglabas ng subpoena para sa kanila, Pops J.
Alright, maraming salamat Mobile Journal Fatima Baduria.